Marami pong mga mata ang nakatutok sa March 7, isang petsang maaring magpabago sa takbo ni Bitcoin at ng buong crypto market. Sa pagtaas po ng presyo ni Bitcoin, maraming investors ang nag-aabang kung ano po ang magiging epekto ng mga mahalagang event na mangyayari sa araw na ito. Posible ba itong maging trigger para sa isang malawakang rally? O magdudulot ito ng panibagong bearish sentiments sa market? Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang March 7 ay isang krusyal na araw para sa crypto industry at kung paano po ito maaring makaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari sa March 7? Una po sa listahan ng mga dapat bantayan ay ang paglabas ng Key Employment Data mula sa US Bureau of Labor Statistics or BLS. Ang datos na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang ekonomiya ng US, partikular na po ang non-farm payroll or NFP at saka unemployment rate. Pero bakit po ito mahalaga sa crypto market? Kapag lumabas na malakas ang NFP data, ibig sabihin ay tumataas ang sahod at mababa ang unemployment rate. Sa ganitong sitwasyon, maaaring bumaba po ang interest ng investors kay Bitcoin dahil mas nagiging attractive ang traditional assets tulad po ng stocks at saka bonds. Ngunit kung ang datos ay magpakita ng mataas na unemployment rate, maaaring makita natin ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin dahil mas maraming investors ang lilipat sa crypto bilang hedge laban sa economic instability. Bukod po sa employment data, isa pang event na dapat tutukan ay ang speech ni Federal Reserve Chair Jerome Powell. Maraming analyst ang naniniwala na ang kanyang talumpati ay maaaring magbigay ng senyales kung magbabago na ba ang interest rates sa US. Alam naman natin na ang mga pagbabago sa interest rates ay may direktang epekto sa risk on assets tulad ni Bitcoin. Kung magbigay ng indikasyon si Ginoong Powell na may paparating na interest rate cut, maaaring magdulot ito ng bullish momentum para sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng White House Crypto Summit? Isa pang major event na magaganap sa parehong araw ay ang kauna-unahang White House Crypto Summit. Ito po ay isang malaking hakbang para sa regulasyon ng crypto sa US at posibleng magkaroon ito ng positibong epekto kay Bitcoin at sa iba pang mga cryptocurrencies. Inaasahang dadalo sa summit ang mga malalaking crypto industry leaders upang pag-usapan ang hinaharap ng digital assets sa US. Ayon po sa ilang eksperto, ang summit na ito ay maaaring maging simula ng isang mas malinaw at pro-crypto na regulasyon. Kung maganda ang magiging resulta ng meeting na ito, maaaring magkaroon po ng bagong wave ng institutional investments na siyang magtutulak sa presyo ni Bitcoin patungo sa $150,000 o baka higit pa. Ngayon ay ano naman po ang iba pang mga mahalagang event sa buwan ng March or buwan na ito. Bukod po sa March 7, puno rin ng mga mahalagang kaganapan ang buong buwan ng March na maaari pong makaapekto kay Bitcoin at sa kabuuang crypto market. Una ay ang March 6. Ang Commodity Futures Trading Commission or CFTC ay magsasagawa po ng CEO Forum upang talakayin ang papel ng stablecoins sa future market. Pangalawa ay ang buong buwan ng March. Ang House Committee on Banking ay nagmamarka ng isang stablecoin bill na maaari pong maging malaking hakbang para sa regulasyon ng digital assets sa US. Pangatlo, ang SEC at crypto regulation. Matapos po ang dismissal ng kaso ng Kraken, ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay inaasahang magsasagawa ng isang crypto industry roundtable upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang sa regulasyon. At ang panghuli ay ang nomination ng bagong SEC chairman. May mga spekulasyon na ngayong buwan ng March ay dito na rin maaring i-announce ang nomination hearing para kay Ginoong Paul Atkins bilang bagong SEC chairman na maaari pong magdala ng panibagong pananaw sa regulasyon ng crypto industry.
At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pong maunawaan natin kung paano po maaring maapektuhan ang ating crypto investments ng mga event or pangyayaring ito sa global market. Kung magiging bullish ang epekto ng March 7 events, maaari pong tumaas ang presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies na siyang magbibigay po ng magandang oportunidad para sa mga may holdings na asset o naghihintay ng tamang panahon para pumasok sa market. Ngunit, kung magdudulot ito ng bearish sentiments, maaari pong bumaba ang presyo ng crypto at magbigay ng buying opportunity para sa long-term investors. Mahalaga ring tandaan na ang regulasyon sa US ay may indirect effect sa crypto market dito sa Pilipinas. Kung mas magiging pro-crypto ang stance ng US government, maaaring tumaas po ang adoption ng crypto globally na makikinabang din ang local crypto industry natin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang March 7 ay isang araw na dapat pagtuunan ng pansin ng bawat crypto investor. Sa dami ng mahalagang events na magaganap, kailangan pong maging handa tayo sa posibleng volatility sa market. Kung ikaw po ay isang trader, maaaring gamitin mo ang mga market movements para makapag-trade ng may magandang strategy. Para naman sa mga long-term investors, maaaring hintayin ang tamang timing bago bumili o magbenta ng assets. At ayan, sa kabuuan, ang pinakamahalagang gawin ay ang manatiling updated, suriin ang market trends at magkaroon ng malinaw na investment strategy. Tandaan, sa mundo ng crypto, ang impormasyon ay isa sa pinakamalakas mong sandata upang makagawa ng tamang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.